morning guys! Kumusta na po? Today's vlog almost hindi na tayo, 1 week na tayo hindi nakakapaglaba. Maglaba muna tayo dito sa basement para at least nababawasan ang gawain ko. Kalat-kalat na dito sa basement. And guys, ang daming gamit. Alam nyo po ba, nung dumating kami dito sa Canada, or dumating ako dito sa Canada, maleta lang ang dala ko pagka lumilipat ng bahay. After almost dumating yung mag-ina ko, si Jacob at saka si Jordan, ang asawa ko, almost 7 years. Dalawang malalaking U-Haul sa tuwing lumilipat kami ng bahay. I admit it, wala pa kami sariling bahay. Lagi kasi kaming palipat-lipat. Yun ang sinasabi ko dito sa Canada, kung saan yung opportunity, dun ka. Hindi yung nag-i-stay ka sa isang lugar. Hindi porke nakapunta ka dun sa lugar na yon, dun ka na mag-i-stay. Well, yung mga iba nag-i-stay na lang ganun dahil nakapag-settle down na sila. Pero sa akin, hanggat hindi ko nahahanap yung totoong opportunity, hindi siguro kami, ang plano ng Panginoon, hindi muna kami mag-settle down. I always follow the plan of the God. Ganun yung sistema namin dito sa Canada. So, I let God to maneuver our life. So, sinusunod ko lang siya. So, let's go. Maglaba muna tayo para nababawasan yung gawain. Check muna natin kung kumpleto pa ang gamit natin. Sabon panlaba, marami pa. Ayan, yan ang ginagamit natin. Dalawa nito. So, kailangan natin pag-iwa-iwalay ang decolor sa dark, sa puti, kasi kung hindi natin kaya, kung hindi tayo professional, hindi tayo tatanggapin sa paglalaba. So, let's go. Samahan nyo akong i-sort out natin to. Oo, nagtataka siguro kayo bakit tayo naglalaba. So dito sa Canada, sabi ko sa inyo, pagka wala kang parents, kung buhay lang ang mga parents ko, papupuntahin ko sila dito, hindi ko sila gagawin, ganito rin gagawin ko. Hindi ko sila gagawin na katulong. Pero siyempre, pag-aantabay ng mga magulang, at least nalilesen, pero gawain bahay, ako pa rin gagawa. Walang magbabago. Dahil, sabi nga nila, magiging magulang ka rin. Pagka naging magulang ka, ginawa mo lahat na buhayin yung palakihin ng mga anak mo. Tapos, pagdating ng panahon, mag-aasawa sila, magkakaanak sila. Siyempre, kung wala ka talagang ipon, wala kang enough money na retirement mo, siyempre magtutulungan kayo dyan. Depende na lang sa mga bata kung kailangan nila ng tulong. Pero kung gagawin nila na magiging iaasa lahat sa iyo simula nung pagkabata nila dahil may pamilya na sila, hindi ako pabor sa mga ganun. Hindi ako pabor. Aalagaan ko yung mga apo ko. Tutulungan namin sila. Kumbaga tulungan. Mag-a-addition na lang kami ng pamilya namin, pero siya pa rin ang sistema. Pero kung iaasa lahat sa amin, pati hindi sila kikilos dahil nandito kami,
Hindi ako pabor. Kasi hindi ko gagawin. Siguro kung may kung ano ko, kung may magulang ako, hindi ko gagawin sa kanila 'yun. Yun lang 'yun. So nagtataka siguro kayo bakit ako yung naglalaba. Alam natin 'to. Tulungan dito sa Canada, di ba? Hindi porke maraming magbabasa sa akin, bakit naglalaba ka, bla bla bla. Huy, ginagawa nyo rin 'to. Huwag kayong magpaka-plastic. Ako ba't nung anong tawag doon? Nung mag-isa ako sa abroad, lahat ng gawain, pagluluto, paglalaba, sa akin lahat. So, wag kayong magbabash na sasabihin sa akin, ay, itong si Superfly, gawain lahat ang gawain lahat ng bahay, ginagawa niya. Excuse me, this is my comfortability at willing akong gawin para sa pamilya ko. Pero mag-aasawa yung anak ko, tsaka yung mga anak ko, tuturo ko sa kanila ang ginagawa ko. Don't let the woman work like before, like working outside to their job and then work again to the house. You need to treat equally. You need to help them also. As long na kaya yung gawin ninyo para lang masabi nila na maswerte sila sa mga asawa nila. Yun lang po. Okay, sa susunod na vlog, mag-unboxing tayo sa mga pinamili natin. Ito, hindi pa na binuksan ko lang, hindi pa nakita. Nito, circular saw. Bumili rin tayo ng mga tools natin. Kasi nga, nag-i-invest ako sa mga kasi nga kung mayroong pagkakakitaan, sideline, shoutout sa mga nagpapagawa dyan, kahit na repair lang, kahit na kailangan, kaya na natin gawin. Shoutout sa mga taga Edmonton, kung mayroong kayong gustong ipagawa, walling, painting, repair, renovation, kaya natin yan. Kompleto tayo ng gamit. So, buka ay iano natin, di-demonstrate natin kung total nandito na rin ako sa basement, masasali ko na sa vlog ko ang paggamit ng impact drill. Yung impact drill, no, this is not an impact drill. This is a drill. This is a drill. So, itong drill na to, i-explain ko sa inyo paano ginagamit. Hindi basta-basta drill to na ginagamit sa mga hard things. Ito, nasan ba yung isa? Nandun sa bag ko. Nandito sa bag ko. Dito. Ayan, bumili na tayo ng mga lipad, mga gamit. Ito yung sinasabi kong impact drill. Itong impact drill na to, nakikita nyo iba yung ibang gamit nito. Ito ang ginagamit sa mga matitigas. Explain ko sa inyo bakit nasabi ko na yung drill na yung ginagamit sa ibang pagdidrill. Para magkaroon kayo ng idea, basic idea. Kasi kahit ako naging handyman ako, pag humawak ako ng drill, ang alam ko drill lang yun. Sa lahat ng bagay yung magagamit mo. Hindi, malalaman mo at malalaman pagka nagtrabaho ko sa mga renovation na malalaman mo kung anong gamit nila. Tsaka tong circular saw, i-demonstrate ko sa inyo. Dalawa na yung drill ko. Tapos mayroon tayong drill din ng Mastercraft. Yan. Tapos ko rin to. Ito impact wrench. So ginagamit to sa sasakyan, sa pagkakalas ng mga gulong. Ayan. Nung nagbo-bonsai ako, ayan, meron ako dito. Nakita niyo yung mga past video ko. Nagbo-bonsai ako, meron akong ganito na nagka-crop kasi kailangan sa yan.
Kompleto tayo sa ito. Kailangan natin sa sasakyan. Ginagamit natin sa sasakyan. Ayan, yung ano, yung crocodile jack. Kompleto tayo dyan. Nung nag-hiking kami ni Mrs., marami akong gamit dito guys. Ayan o. Marami na akong naipon. Yung mga pang-camping, pang-hiking. Ayan. Ayan, pang-camping namin. Nandito. Nakita niyo naman yung previous vlog ko. Nagka-camping kami. Ayan. Kompleto pa yan. Ang kulang na lang tent. Kasi binenta ko yung tent. Bumili ako ng trailer. Binenta ko yung trailer. Dahil nga sa sobrang magbabayad ka pa ng parking. So, kailangan natin ibenta yon. So, yun. Pagka may time tayo, i-demonstrate natin tong mga drill na to. Okay guys? Jordan? Later you will going to have lunch, okay? Maglalabas muna tayo ng lulutuin natin mamaya. Around trip ko yung chicken na Toyota. Toyota tayo. Bibili na lang tayo ng tomato sauce. Pagsahin na tayo. Tapos may merienda pa naman tayo dito ng mga kawabayan. Tsaka yung mga sapid-sapin. Mga kape-kape. Ayan. Kutsinta. Ayan. Look at the price guys. $6.99. This 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pieces. Kutsinta at saka puto. $8.99. Ito. Ensaymada. Hindi ko alam kung malo siya tato. Ganyan ang presyuan guys. Ganyan ang presyuan ng pagkain dito sa Canada. Hindi pa kasama yung tax, no? Hindi pa nakadeclare yung tax dito. $8.99 plus 5% tax. So, saan ka pa? Dito ka na. Siguro, idadagdag ko lang. Kung tayo, hindi tayo nagpapakatotoo at naniniwala tayo sa mga vlog na mga fairy tales. Siguro pagka kumikita na tayo sa sa YouTube, doon tayo siguro content magagawa na natin yung ginagawa ng iba, yung pagtulong. Pero sa ngayon, ang kaya ko lang i-vlog yung katotohanan, yung buhay namin dito. Yes, may mga relatives kami dito pero hindi natin masasabing ang relatives mahirap na magsalita. Pero ang buhay dito sa Canada guys, ang totoo lang, pamilya talaga ang nagtutulungan. Wala kang may mga few friends of mine na dapas tumulong sa akin. Yun ang mga totoong kaibigan ko. Shout out. Kilala niyo ang sarili ninyo. Hindi na ako magbabanggit. So, kanya-kanya lang naman eh. Time from time, mangailangan sila, mangailangan ako, or tulungan lang sa business. Tulad nung isang kaibigan sa insurance, kung minsan nag-i-endorse ako sa kanya, may nilalapit ako sa kanya, mga tao na kailangan ng insurance. So, yeah. Tsaka yung isa, si paring Reynan. Shout out. So, yeah. Yun ang mga yung kabatchmate ko dito sa Edmonton. Kilala mo lang sarili mo, hindi ko nababanggitin. So, yeah. Ang buhay dito sa Canada, mga kaibigan, mga kababayan, nasasabi ko sa mga past vlog ko,
it's joyful na kayo magpapamilya nagtutulungan. Inaasa ang sarili kasi mas maluwag ang pamumuhay pagka nagkakaintindihan. Yun lang po. Okay. Pagkatapos natin doon sa ilalim, maglaba, magluluto muna tayo ng dinner. So, ang dinner natin ngayon, tortang talong. Yan. At saka pritong manok. Piprito ko yan. Lumabas na lang yung dugo kasi pinakuluan ko na lang mainit na tubig kasi at saka paminta to. So, dito ko lang inihaw tong talong. Bago minigyan ng mantika, inihaw ko muna dyan. So, piprito natin maya to. Lagyan lang natin ng itlog, paminta, asin, tapos prito na. Yun na ang tanghalian natin. Manok, tsaka talong. So, anyway guys, hanggang dito lang muna ang vlog natin. Bukas naman, magkwentuhan naman tayo. Sana makagawa tayo ng ibang story. Talong naman kayo or ano naman kayo para mayroon tayong mapagkwentuhan. Dahil alam nyo naman, ang vlog natin dito, sa bahay lang muna tayo. Monday to Friday yan. Kung nagkakataon lumalabas kami, sinashare ko rin yung paglabas namin, Saturday, Sunday. Well, anyway, God bless everyone. Mag-ingat po kayo kung nasan man po kayo. Magtiwala lang po tayo sa may taas. God bless everyone.